Good morning mga katuto. Morning na ba talaga? Ayan, 11:39 p.m. So, i-share ko po sa inyo bago ito matapos ako sa pagbabalat. I-share ko po sa inyo ang look, kadyos. Ayan yung kadyos. In English, pigeon P. Sinearch ko yan eh. Pigeon P. O, diba? Nakapad siya. May mga pads. Ito yung kanyang stem. Tapos may mga pads dyan. Ayan o. Tapos ang bulaklak niya, ito. Ang bulaklak niya dilaw. Ayan. Ayan. Bali ganito yan eh. Ito yung bunga niya. Ganda ng bunga, di ba? Yan yung bunga niya. Tapos andito dito sa dulo yung bulaklak. Pansin niyo po ngayon, may itim na yung daliri ko. Kagaganyan kanina. So, yan po yun. Ito, wala na rin tong laman. Ayan. Yan po ang lalagyanan ng, ito po ang pigeon P. Pag bata-bata pa po ito, tas bata pa syempre yung buto, pwede po rin buo pala yung kainin, parang patani tsaka bataw. Opo, tsaka sigarilyas, yan yung mga pis yan. Ngayon, pag medyo magulang-gulang na, syempre mataba na itong lalagyanan, igaganyan na po natin yan. Tapos, ang labas ng mga buto, yan, ang dami kong nakuha. Ang dami ko. Kaya nangitim na po yung daliri ko. Ito po yung mga buto. Ayan, diba? Parang soya beans. Yan po ang mga buto na ilalagay sa sinabawan. Isda, tapos lalagyan ng bawang, sibuyas, luya. Ayan. Bawang, sibuyas. Oo, luya. Yan ang sarap po. Nakakatawa. So, ito, ipiprepare ko na. So, kaya gabi ko po ginawa kasi para walang makuletski na batang maliit. Ayan. Kasi kung ano gagalaw-galawin niya yan. Sunod po, ang pwede palang kainin dito sa pigeon P ay yung seeds. Ito yung seeds. Yung peas. Seeds na nga rin yan. Tapos, ito, anong tawag dito? Seed pads. Yan, lalagyanan. Pag bata-bata pa to, pwedeng kainin yan. Yung leaves, pwede rin po pala daw. Yung dahon. Yung mga dahon niya. Oo, nakakatuwa. Ayan, mga dahon niya. Pwede rin po raw yung kainin. Pag i-google nyo po Ayan. Saan ba yung mga dahon-dahon pa? Ayan. Ito po. Yan, pwede rin po itong kainin. Tapos, yung mga young shoots niya. Ayan, yung mga dulo-dulo, okay, nandun sa unahan, pwede po yung kainin. So, ano po yung mga benefits nito? Naku, talagang, ang hilig ko kasi sa mga ganyan-ganyan eh. Nagtanim ako dati ng munggo, tapos yung sitaw, basta yung mga buto-buto. Ang sarap ano-anuhin. Nakakatanggal ng stress. Yan. Pag tinatanggal mo ng ganyan. Ito medyo matigas na. Kasi na siya, matatanders na. Ayan, matatanders na ito. Pangtanim na po ito. Ayan. Binibenta ko nga po ito. Nag-ano ko ng pagbibenta. Ayan o. Ano po to, pag tinanim mo ng January, mga October, November, meron ka na pong mga harvest na ganito. After a year, diba? Harvest na buto. Pero yung mga dahon-dahon, pwede na. Oo. Once na umano yan, mga 5 months, okay, 3 months, pwede ka nang mag-harvest at kumain ka ng mga dahon-dahon nito. Ayan o. Good for the heart po ito. Ayan. Diba?
So, ano bang gagawin ko dahil para may lalagyan ng buto? Okay. So, ano-ano yung mga benefits nito? Ganda. Maintains blood pressure. Ayan. Nagmi-maintain pala ito ng blood pressure. Sunod, prevents anemia. So, yung mga anemic dyan, yung mga walang dugo, yan, pwede kayong kumain nito. Tapos, aids weight loss. Ayan. Yung mga gustong magpapayat dyan. Oo. Pwede po kayong kumain nito. Tapos, helps to boost energy. Ibe-boost ang energy natin. And, ayan nga, promotes a healthy heart. Ako, dapat pa kumain ako nito ng healthy heart. Tapos, improves digestive health. And, sabi din dun sa na-research ko, ayan o, for ano din daw, treatment of diabetes. Diba, ang dami ng gamot na to, no? So, pag ganito lang, tingnan nyo po ang dami kong nakuha. Tingnan nyo, ang dami nito, pero ito lang po yung nakuha kong buto. Diba? Talagang challenging ito. Challenging yung pagbabalat niya. Ayan po, helps to lower the cholesterol levels which helps to maintain cardiovascular health. Diba? Ang daming benefits niya. And, though marami po itong benefits, pero moderate rin po kasi, moderate purine content. Oo, may konting purine content din daw to. So, yun, i-research nyo po yan, ha, kung ano-ano pa mga benefits nito. Ngayon po, ito, dito na tayo. Maano siya, medyo makunat-kunat kasi matanders na nga. Kahit sa halaman, no, pag matanders na, makunat na. Okay, konting ano-ano lang, makukuha na rin yung buto nito. Kuha naman din agad. Ayan. So, ito po ay itatanim natin. Ang pagtatanim po ay sa bawat butas, dalawa, partner po yan. Dalawa po ang ilalagay nyo para hindi man nagtagumpay yung isa, may isa pa rin. Ayan. So, mas maganda nito, nakuha na natin yung mga buto, no? Bakit ako nga? Inabat natin. Ayan. Nakuha na po natin yung mga buto nito. Ngayon, maganda po yan, ibibilad natin. Ibibilad po yan para lalong hindi siya mabulok. Oo, ayan. Hindi po mabubulok sa lupa. Tapos, bantayan na po natin. I-cultivate na yan kapag may halaman na tumutubo. Ayan, diba? At ang nakakatuwa, diba, tingnan niyo po, talagang para siyang tiger effect, no? Ayan, ang galing talaga ni Lord. Ang galing ni Lord gumawa ng isang gulay. Ayan, tingnan niyo po, parang tiger effect siya. Mayroon pa ganyan-ganyan. Natural lang yung spotting niya. Ito, pag hilaw naman, tingnan niyo po. Napakaganda ng parang po siya, indigo yung kulay. Ayan, indigo. Diba? So, yun po, i-share ko po sa inyo. Kung gusto nyo mag-avail, pwede po kayong bumili. Pwede rin po kayong, bili sa akin ito. Mura lang po ito. Ibebenta ko to siguro ng 10 pesos. Oo. 10 pesos, 10 piraso ng 10 piraso, piso isang buto. Sabi na naman, ang mahal nyo naman magbenta. Naku, napakamahal pala puntang may kawayan. Lalo na ngayon, nowadays, tricycle, Egypt. Ayun, tas tricycle. Opo. So, talaga namang, ilan kami nung Chinese New Year, pumunta kami doon. 4, parang umabot ng kulang-kulang 800 to 1,000 ang fare. Kaya yung kapatid ko tsaka yung bayaw ko, yung family nila, pag pupunta dito, sila, kulong-kulong. Kasi pag talagang magkukommute, nako, mahal po talaga.
Mm. So, yun po. Kaya, mga 10 piso, piso isang buto. Hindi. Dalawa, gano'n na lang. 2 piso. Pwede na siguro yun, no? Kasi ilan lang naman tong nakuha ko eh. Maliit ang demand. Maliit ang supply. Kaya, mahal. Diba? Malaki ang demand kung maraming bibili. Kung maraming bibili, mas maganda po. Kasi para mapalawak po natin na magkaroon tayo at maparamin meron tayong ganito. Para lahat po ay nakaka-harvest sa mga halahalaman. Hindi yung isang puno lang tapos 10 bahay yung gustong kumain na hindi naman sila natanim. Magtanim po tayo ha, hindi yung puro tayo hingi. Kasi kawawa naman din po yung puno. Pag nabugbog yan, mamamatay po yan. Kaya dapat, bawat isang pamamahay, pag walang lupa, gumawa po tayo ng paraan. Mag-ano tayo ng Wilkins o mga lata-lata dyan, lagyan ng lupa. Yung mga nabubulok-bulok po ninyo, pag ipon-iponin nyo yan hanggang sa maging lupa na. Tapos magtatanim po ng ganito. Para may sarili po kayo sa bawat bahay-bahay. Medicinal plant. Medicinal na gulay pa. Diba? Ayan po, i-ano po natin ito. Paramihin po natin. Huwag po tayong mahihiyang magtanim. Ang nakakahiya po yung hingi tayo ng hingi. Ha? Ano po tayo? Maging productive. Okay. Sige po. Mahina po ang aking boses kasi po mga tulog na yung tao. Oo. Tsinaga ko lang ito kasi may pasok bukas syempre. So, ayoko namang mabulok to. Naku, sayang. Sayang na sayang. Tinikman ko to eh. Natikman ko to nung nagluto sila Ronel doon, sila Ani. Ang sarap. Lagyan ng luya. Mga soup-soup. Nakasup siya. Okay, sige po. Until then, maraming salamat. I do hope natuto kayo. Tanim po tayo ng kadyos. Pigeon pea in English. Ayan. Ano po to? Mga 1 year. Ayan, 8 to 1 year. Meron na tayong makakain na pads na buto-buto nito. Pero mga ilang buwan, mga 3 months naman, mga dahon-dahon, pwede na manalbos-nalbos. Okay, sige po. Until then, tatapusin ko lang tapos matutulog na rin. Okay, until then, bye-bye.